Bago tayo dumako sa mga salita ng Diyos sa oras na ito, tayo po ay dumalangin sa ating dakilang Diyos. Narito po kami, Ama, nagpapasalamat o Diyos sa iyong kadakilaan, sa iyo pong kabutihan o Diyos. Salamat po. At nariyan o Diyos yung pagmamahal o Diyos sa iyong kalinga sa bawat isa sa amin. Kami po, Ama, ay lumalapit sa trono ng iyong biyaya, nagpapakumbabang loob. Kami po ay humingi ng pagpapatawad sa bawat kakulangan, kamalian sa bawat isa. At kami, O Diyos, sa iyong patawarin at kami linisin sa lahat ng aming karamihan. Sa oras nito, O Diyos, Ikaw po ang siya magturo sa amin kung ano, Ama, ang dapat namin pag-aaralan. Ikaw ang aming dakilang pastor, Panginoon, na siyang magpo-provide, O Diyos, ng lahat ng aming pangangailangan. Kami, Ama, sumailalim ng iyong kapangyarihan sa oras na ito at basbasan mo, Panginoon, ang mga salita mo at pangunahan din po ang iyong mabang lingkod, Panginoon. Ikaw siya magpaunawa, Panginoon, sa oras na ito, sa mga lituntunin mo, Panginoon, siya magiging gabay, O Diyos, ng bawat sa amin, habang kami naghintay sa muli ng pagbabalik. Ikaw po, Panginoon, ang lubusang nakakaalam at nakakawati sa bawat sitwasyon, Panginoon, sa bawat pangailangan ng iyo pong mga anak o Diyos. Dakilang Diyos, sa oras na ito, alisipan mo sa akin ang lahat ng gawa ng kaaway upang kami ay gambalain sa oras na ito sa pangalan ng Jesus. Sa iyo lamang po, Ama, ang pinakamataas na papuri, ang kaluwalhatian, ang karangalan ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. At sa oras pang ito, tayo po ay makakaupo na po. So, salamat sa ating pong dakilang Diyos sa napakagandang pagkakataon na ipinagkaloob niya sa atin upang siya ating sambahin na mayroong kalayaan. So, na-mention po yung mga minamahal na kapatid, na nandiyan po yung mga kapatid ng nakaraan, pero narin po sila, hindi natin alam ang kadahilanan. At salamat din po sa Panginoon, at natin din po yung iba naman natin mga kapatid na ating nakasama. So, kala ko po si Brother po, pero yun nga po, tayo po ay magsipagkas ng ating mga Biblia sa oras na ito na siyang ating pag-aaral. Dito po, mga kapatid, sa 2 Timothy, chapter 4, verse 6, na ganito po ang nakasulat mga salita po ng Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan, ito po ay sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na isinulat po niya na ito po ang siyang nakasaad sa aklat po ng 2 Timothy chapter 4 verse 6. Sapagkat ako'y iniaalay at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ko ng mabuting pakipagbaka, natapos ko na ang sorry po ito nakipagbaka ko ng mabuting pakipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iniingatan ko ang pananampalataya. So dito po, mga kapatid, sa verse 6,
sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating. Ito ang kataga na binitawan ni Apostol Pablo na isang mananampalataya, na isang lingkod ng Diyos, na ito'y sinulat niya kay Timoteo. At kung ating titignan sa verse 7, na siya po ay mawawala ng buhay. So, ang ating kung tatalakharin po ay pamamagatan natin ang paglilingkod sa Diyos ay panghabang buhay. Nabahin ko ninyo, ang paglilingkod sa Diyos ay panghabang buhay. Habang tayo ay mayroong lakas, habang tayo ay mayroong buhay, kinakailangan na tayo ay patuloy at patuloy at patuloy na maglilingkod sa Diyos. Sapagkat sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi natin maiwasan na tayo ay dumanas ng mga pagsubok, ng mga alalahanin, mga suliranin, na ating ito pong haharapin sa ating buhay. Lalo na tayo na mga tinawag, pinili, at hinirang ng ating dakilang Diyos. Hindi po biro-biro ang maging isang Kristiyano. Hindi biro-biro ang isang ibig sumunod sa akbang ng ating Lord. Hindi biro-biro ang pagsunod kapag tayo ay naglingkod sa Panginoon at ating isinuko ang ating buhay sa ating tagapagligtas. Ang buhay Kristiyano ay mayroong pakikipagbaka. Hindi playground, hindi pais-isi ang paglilingkod sa Diyos. Sometimes tayo po ay nakakaranas po ng pagkabagsak, na tayo nagkakamali, na tayo nanihina, na tayo nanlulumo. May pagkakataon na tayo po ay nagkakaroon ng karamdaman, tayo nagkakasakit, na tayo ay nag-discourage. Ang mga bagay na yan ay hindi natin may iwasan kung bakit kinakailangan na tayo ay patuloy lamang po na maglingkod sa Panginoon. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, maging sa aklat po ng Job 14 verse 1, ipinakikita ang babaeng nanganak at ang taong ipinanganak. Ang kanyang buhay ay batbat ng kamagabagan, na siya magkakaroon ng suliranin, magkakaroon ng problema, magkakaroon ng pagsubok sa kanyang buhay once na ikaw ay lumitaw sa mundong ibabaw. So mga kapatid ko, mga magulang, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan na tayo ay magtiis, na kinakailangan na tayo ay magpakatatag, kinakailangan na tayo ay magtunibay sa ating pananampalataya, sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi natin maiwasan na tayo po, mga kapatid, ay bugbugin ng kaaway. Hindi tayo tatantanan ng kaaway katulad ni Job, na siya gumagawa ng paraan ng kaaway upang ma-discourage, upang
kanyang i-curse ang God. Gumagawa siya ng pamamaraan upang siya ay mapawalay sa presensya ng Diyos. Gumagawa siya ng paraan upang ang isang lingkod ng Diyos, ang isang anak ng Diyos, siya ay mapawalay sa kalooban ng Ama. Na siya ay mapawalay sa presensya ng Diyos. Sapagkat habang ang isang anak ng Diyos ay nasa kamay ng Diyos, siya iingatan ng Diyos, siya poprotektahan ng Diyos, siya kakalingahin ng Diyos, siya ay hindi pababayaan ng Diyos. Kaya po, ipinakikita ng banal na kasulatan na ito isang halimbawa na ibinigay ng ating Ama. Mga ehemplo na ito'y maaring maging inspirasyon natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Mga salita ng Diyos na ito'y ating mapangahawakan sa panahon na tayo ay tinitira ng kaaway, tayo man ay nililiglig ng kaaway, at maaring tayo man ay ites ng ating dakilang Diyos. Ipinakita ng banal na kasulatan, masaklap, mahirap ang nangyari sa kanyang buhay. Pero never nainisip niya na siya ay mag-give up, na siya ay mag-quit, na siya uminto, na siya tumalikod sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sa halip sa mga bagay nito na kanyang nararanasan, ito din ang siyang naging paraan upang siya lalong magpakumbaba sa harapan ng Diyos, na siya ay lubusan magtiwala at manalig sa ating Diyos. Ano man ang inyong hinaharap ngayon, maging ibang mga kapatid na nasa critical na sitwasyon, hindi ang mga bagay na iyan ang siyang magiging sanhi o dahilan upang ang bawat isa ay puminto sa paglilingkod sa Panginoon. Ang ginawa ng Diyos, ibibigay ko lang po na kahit konting history sa pangyayari sa buhay ng ating dakilang Diyos. Tayong lahat ay makasalanan. Walang matwid isa man sa atin, sapagkat kung sasabihin natin na tayo'y magiging katulad ng mga Pharisee, ng mga Sadducee, ng mga Scribe, na tayo po ay mga ipokrita at tayo ay mayroong sariling katwiran, pananaw na ibig sabihin matuwid sa harapan ng dakilang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ang mga tao nito, sila ay hindi kinalugdan ng Diyos. Bagamat tayo man ay mga makasalanan, tayo man ay hindi karapat-dapat, pero katulad po ng isang maniningil ng bis, katulad po ni Matthew, katulad po ni Zacchaeus, katulad po ni Mary Magdalene. At kung ating titignan ang banal na kasulatan, maraming mga kinahabagan, kinaawaan, pinagpala, pinatawad ng ating Panginoon at biniyaan at pinagpala. So, ibig sabihin, in the presence of the Almighty God, sa paningin ng ating dakilang Diyos, tayong lahat ay makasalanan, tayong lahat ay hindi karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan, ng mga pagpapala, subalit ng dahil sa kahabagan niya, ng dahil sa biyaya niya, ng dahil sa pag-ibig niya sa atin,
Bagamat tayo ay patungo sa tinatawag na impyerno at darating ang araw sa White Throne Judgment na rin po yung lake of fire na pagtutunguhan ng tao. Subalit, nang dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin, inubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Siya'y nagpakababa. Inialay niya ang kanyang buhay hanggang siya ay nawala ng buhay roon sa Golgota. Umagos ang kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa pagpapahalaga niya sa bawat isa sa atin, tayo'y nagkaroon ng pag-asa na tayo nagkaroon ng kaligtasan nang dahil sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo ng ating mahal na Panginoon. Isipin natin ang kanyang ginawa. Ito po, mga kapatid, ay hindi dapat mangyari sa kanya. Subalit tayo ay kanyang inaalala. Bagamat hindi pa man tayo lumitaw sa mundong ibabaw nito 2 years, may 2 years na nakakaraan, hindi pa man tayo isinilang, nandiyan yung pagpapatawad, nandiyan yung pag-ibig ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. At isang pribileyo at isang napakalaking biyaya at pagpapala na sa ating buhay, na dati yung ating buhay na hindi kumikilala sa Kanya, sa bibig lang tayo tumatawag, napakalapit natin sa ating mga labi. Subalit, ang sabi ng Isaiah na Matthew, ang kanilang mga puso ay napakalayo sa akin. Ibig sabihin, sa bibig lang natin sinasabing, purihin ang Diyos, mahal natin ang Diyos, subalit yung ating mga puso, ito ay napakarumi. Na hindi siya ang nakaupo sa ating mga puso, kundi ang ating mga sarili, sapagkat ang ating kagustuhan, ang ating kalooban, ang siya ating sinusunod, bagamat si ating kinikilala na siya ang Diyos sa atin. Subalit isang araw, siya po ang kumilos sa ating mga buhay kung bakit tayo ay nakakilala ng lubos sa Kanya, ating nabatid ang pagsamba na tunay na paglilingkod, ating nalaman ang kahalagahan ng kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, kung gaano ito kahalaga, na ating naalaman sa ating mga buhay na kung hindi niya gagawin iyon, tayong lahat ay mabubulig sa impyerno. At nambuksan ng Diyos ang ating mga puso, ng ating mga pangunawa, ng ating mga kaisipan, kung ano ang Kanyang ginawang pagsasakripisyo para sa atin. So ano ang ating may gaganti para sa Kanya? Ano ang ating gagawin sa ating pong pagkatawag sa ating dakilang Diyos? Kung bakit ganyan na lamang ang pagnanasa ng bawat mga anak ng Diyos, ng bawat mga binigyan ng pangunawa ng ating dakilang Diyos, kung gaano kahalaga ang paglilingkod, ang kaligtasan, ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo ng ating mahal na Panginoon. At ito ang dahilan kung bakit ikaw, ako, tayo ay tinawag ng ating mahal na Panginoon upang tayo man ay gamitin ng Diyos. Di man tayo karapat-dapat, pero tayo ay tinawag ng Panginoon upang ipahayag, ipakilala
sa kamay ng Diyos. Mga kaibigan, kamag-anak, mga kapitbahay. Paano natin ma-encourage ang ating mga minamahal na kapatid na dumalo sa gawain ng Diyos? Kung tayo man, mga kapatid, na ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi natin inaayos. Ang paglilingkod sa Panginoon ay panghabang buhay. Tinawag tayo ng ating dakilang Diyos, pinagkalooban ka ng talento, pinagkalooban ka ng mga kaloob, pinagkalooban ka ng Panginoon ng lakas at buhay upang iyan ay magamit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa iba natin mga kapatid sa kasalukuyan ay wala. Hindi natin alam ang kadahilan. Ang tanong ko po ay ganito. Sa bawat isa na narito na naglilingkod sa Diyos, ano ang magiging rason ninyo? Ano ang magiging dahilan ninyo? Kasama man ako kung bakit tayo ay dapat tumalikod at tuminto sa paglilingkod sa Kanya. Ano ang valid reason upang tayo mag-iba? Upang tayo mag-quit? Upang tayo tumalikod? Upang tayo tuminto sa paglilingkod sa Kanya? Magbigay kayo at isipin ninyo sa inyong buhay kung ano ang sanhi o dahilan kung bakit ayaw mo na maglingkod sa Panginoon. Ayaw ko na maglingkod sa Panginoon dahil yung asawa ko, problema ko. Ang kapatid ko, maraming mga kadahilanan minsan na ayaw na maglingkod dahil ayaw kong makita si sister kapag nakikita ko kumukulo yung dugo ko. Ayaw ko na maglingkod dahil matagal na akong naglilingkod sa Panginoon. Hanggang ngayon, hindi pa ibinibigay yung aking kahilingan sa Panginoon. Dati, noong ako'y pumasok yan, naglingkod, hindi man ako dumaranas ng mga pag-uusik. Bakit ngayon, mismo mahal ko sa buhay, ako ay inuusik. Ako ay pinagtatawanan. Ako daw ay isang bolbolen ngayon. Maaari kang pagtawanan na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Tinanggap mo si Kristo Jesus, pero walang pagbabago sa buhay. Na hanggang ngayon, sugarol ka pa rin. Lasingger ka pa rin. Talagang yan po ang hindi na. Pero kung ikaw ay lumalakad na mayroong kabanalan, na ikaw ay naglilingkod sa katwiran ng Diyos at sumusunod by the grace and mercy ng ating Panginoon, na tayo ay nakakasunod sa Kanyang alituntunin. Dapat ka matuwa kung ikaw man ay inuusik. Ikaw man ay nilalay. Nagpapatunay lamang na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Na hindi ka dapat magalit. Hindi ka dapat mainis. Kundi ang sabi ng Panginoon, magalak ka. Kapag ikaw ay inuusik alang-alang sa aking pangalan, nagpapatunay lamang na ikaw ay tunay na pag-aari at nagahari na ang Diyos sa iyong buhay. Hindi sinabing malungkot ka. Hindi sinabing makipagsabulutan ka, makipagsuntukan ka. Hindi sinabing ikabambangan, malandas ka.
kundi kung sabi ng banal na kasulatan, idalangin ninyo sila na sila man ay pagpalain ng ating mahal na. Ano ang mga biglan? Bakit hanggang ngayon? Marami pa akong problema. Naglilingkod naman ako sa iyo, Panginoon. Tapat naman ako sa iyo, Lord. Bakit? Dumaranas ako ng pagsubok. Si Job, tapat siya, pero dumanas ng pagsubok. Nawala yung 10 anak, nagkasakit pa siya. Inusip pa siya ng kanyang asawa. Nawala yung kanyang ari-arian. Pero siya just and perfect sa harapan ng Diyos. Naging just and perfect ang tao sa harapan ng Diyos kung magsisi siya, sumunod siya sa kalooban ng Diyos, ng pinatawad ng Diyos. Pero walang katulad ang Diyos na siya perfect at banal, na siya hindi nagkasala. Pero tayo tinawag ng mga santo at nariyang mga tinatawag na perfecto, pero hindi ibig sabihin hindi tayo nagkakamali. Mahirap ang maglingkod sa Diyos. Kaya yung reason ng iba, ayoko na. Napaka-ipit naman nila, gusto nila mahaba ang buhok. Gusto nila huwag mag-short, huwag mag-pited na pinapited ba, upit na suot, yung nakalitaw na hindi dapat nakalitaw. Hindi ako tatagal sa maraming bawal. Hindi ko naiwan yung mga kabayo na hanggang ngayon nagsusgan.